Good evening po muli sa ating lahat, sa mga sumusubaybay, sa mga pagtuturong nagaganap na ating ginaganap po sa mga sandaling ito. Salamat sa Diyos at mayroon na naman po tayong pag-aaralang mga salita po ng Diyos na ikalalago ng ating mga pananampalataya. Okay. Babalikan po natin yung aral natin, no? Na eschatology, no? Itutuloy po natin uli yung pag-aaral kasi medyo po naputulan ho yung ating pag-aaral tungkol sa eschatology. Eschatology ay pag-aaral sa mga darating, no? Future, no? Mga mangyayari. Okay. Pag-aaralan po natin yung pinamagatan po pong who are the 144,000 mentioned in the Biblia, in the Bible, ano ho. Sino raw po yung 144,000 na binanggit po sa banal na kasulatan. Yun po ay matatagpuan po natin sa Revelation chapter 7, ano ho. Magandang basahin po natin, ano ho. Sabi rito, pagkatapos ito ay may nakita akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag munang umihip sa lupa, sa dagat at sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa sa mga anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay, humihiyaw siya sa 4 anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Okay. Sabi diyan, sa lipi ni Huda, 12,000, sa lipi ni Ruben, 12,000, sa lipi ni Gad, 12,000, sa lipi ni Asher, 12,000, sa lipi ni Naphtali, sa lipi ni Manases, at sa lipi ni Simeon ay tagla 12,000. Ano, yung 12 tribes of Israel. Okay. Sa lipi ni Levi, 12,000, sa lipi ni Issachar, ni Zabulon, sa lipi ni Jose at ni Benjamin ay tagla 12,000. Okay, yun po ay mga purong Hudyo, no? Okay, no, na mangangaral po sila sa pagtapos po ng rapture, ano ho. Kasi pagtapos po ng rapture, papasok po ang tribulation period. Dito na ho ibubuhos ng Diyos yung kanyang puot sa daigdig. Okay, kaya kung i-visualize po yun natin yung ating mind, ay makikita ho natin, no? Ira-rapture tayong mananampalataya, aalisin tayo, dadalhin tayo ng langit, ano ho. Tapos, siyempre, kung magkakagulo ho yun, kung ang nakasakay sa mga kotse, mga sasakyan, sa aeroplano, sa barko, mananampalataya, mawawalan na ito ng direksyon. At kung ano-ano pang magaganap sa daigdig na ito, dahil marami ang mga taong nawala, no? Ni-rapture. Okay. Kaya ho, mababanaog ninyo, ang ating daigdig ay sinasanay na tayo na meron daw pong UFO, ano ho, na aagaw sa mga taong nawala. Okay, no? Nawala. Tapos po dyan ay yung napakagulo na ng daigdig sa panahon ng tribulation period dahil marami na po ang inagaw, ni rapture, kinop up, at dinala ng Diyos sa langit. Tayo po yun, mga mananampalataya. At sobrang kaguluhan po ang magaganap sa daigdig. Tapos niyan, habang nagkakagulo po sa daigdig, sabi po ng Biblia na ating binasa,
ay merong isusugo ang Diyos na kanyang mga pinili, no? Ito po nga raw po yung 144,000 Jews na mangangaral sa daigdig sa panahon ng tribulation period. Ano ho? Okay. Ang Revelation chapter 7, dalawa po yan ang mababasa niyo at sa chapter 14, ano? Revelation chapter 7 and chapter 14 ay binanggit din po sa chapter 14 yung 144,000 Jew. Okay, mamaya babasahin po natin yan. Ano? Tapos po, yan po ay tinatawag pong parenthetical chapter. Ano? Bakit siya parenthetical chapter? Kasi dito po ay makikita natin yung kanilang identity, yung their biblical identity ng mga 144,000 Jew. Okay. Sabi po ng Revelation chapter 14. Ito po ang sabi, basahin ko po sa inyo. Verse 1, tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion. Kasama ang 144,000 na tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong na isang mabilis na talon at dagundong ng pulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng 4 na nilalang na buhay at 24 na matatanda. Walang nakakaunawa sa awit na iyon kundi ang 144,000 na tinibos sa sanlibutan ito, ang mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae, hindi sila nag-asawa, sumusunod sila sa kordero saan man siya magtungo, sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga naunang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman, wala silang anumang kapintasan. Okay. Sino nga ba ang mga Hudyong ito, no? Sino ba sila, no? Ito po ay very, mystery ho, no? Revelation chapter 7 verse 1. Sabi niyan, yan po ay mystery. Their identity ay, sabi diyan, bakit kailangan tatakan yung yung 144,000 na Jew? Sabi diyan, yung hangin ay nagsisimbolong sisimbolong kapangyarihan ng Diyos na pumipigil sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigilan nito ng mga anghel na wag munang umihip. Kasi pag umihip na ito, ang dami na itong sisirain, no? Sa daigdig, dagat, mga punong kahoy, at malupain, marami siyang wawasakin. Pinipigil daw ito ng 4 na anghel sa 4 na sulok ng daigdig. Ang dahilan ng pagpigil ay upang matatakan muna, no? Kailangan munang matatakan yung mga pinili ng Diyos, yung 144,000 Jews, na ang gamit nito ay sila po yung 144,000 Jews na mangangaral po sa tribulation period. Pag natatakan na yan, sabi yan, ay magaganap na ang pagbuhos ng puot ng Diyos sa daigdig. Okay. Ang tanong ko, bakit kailangan tatakan? Ang sagot po ay sa verse 2. Yung verse 2, sabi rito, basahin natin yung verse 2. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog.
Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Okay, no? Mangyayari ito raw po ay sa middle, no? In the middle of 7 years tribulation. Magaganap daw po yung tatakan ng mga lingkod ng Diyos. Yung 144,000 Diyos, tatatakan muna sila bago po ang pagbuhos ang galit ng Diyos, ng pot ng Diyos sa daigdig na ito. Then, saka sila mangangaral. At pangangaralan po nila yung mga tribulation saint, yung mga naiwan sa daigdig, yung mga naiwan na left behind sa rapture. At magkakaroon ng tsansa na maligtas ang mga tribulation saint, kaya nga tinawag na tribulation saint, kasi sa panahon ng pagdurusa at paghihirap, doon sila maliligtas. Kaya nga lang po napakahirap, puro ng kaligtasan na magaganap sa kanila. Doon po ay pugutan po ng ulo, no? Sabi ho ng Biblia, for without the shedding of the blood there is no remission of sin, no? Without the shedding of the blood there is no salvation happen. Wala raw pong magaganap na kaligtasan kung walang pagbububo ng dugo. Sa matandang tipan, para ho malinis at maging malinis ang kasalanan ng mga tao, kailangan nila maghandog ng mga hayop, ng mga tupa, kambing. At yung dugo nyo na iwiwisik sa kanila, sa taong naghandog, nagsisimbolo na yun ay kasalanan niya. At yung tira po nyon ay iwiwisik dun sa mga altar. Okay, no? Na taon-taon po ay ginaganap nila yun para maging malinis sila at maging ligtas. Taon-taon po yun, pero lagi po yun ay naging failure. So, yung dugo. Sa bagong tipan naman, yung dugo ni Kristo ang naging kaparaanan para ang lahat ng sa kanya isasampalataya sa tinapos niyang gawain sa krus ng Kalbaryo ay magkaroon ito ng buhay na walang hanggan. Yun ay yung dugo ni Kristo Jesus. Sampalatayanan mo ito, dumanak na yung kanyang dugo doon, tinubos ka na niya, nilinis ka na niya. Yun ang dugo ni Kristo na nag-aalis ng kasalanan ng sandaigdigan. Okay, kung sinampalatayanan mo ang tinapos na gawain ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, maliligtas ka. Dugo limpo ni Kristo ang kaparaanan para maligtas ang tao. Here, sa tribulation period, dugo din po ang kaparaanan para maligtas yung mga taong naiwan ho sa tribulation period. Yung mga tribulation saint, maliligtas sila sa pamamagitan din ng kanilang dugo, pugot, ulo. Dadana kanilang dugo at sila'y maliligtas. Kasi sabi diyan, mayaman, mahirap, dakila, mangmang o hindi, kailangan ay sila. Ang katanungan po doon ay Diyos mo ba si Kristo o hindi? Pag sinabi mong Diyos mo si Kristo, pugot ulo, ligtas ka. Pag sinabi mong hindi mo Diyos si Kristo, tinanggihan mo, mabubuhay ka, palalayain ka, pero tatatakan ka na. At kapag natatakan ka na ng 666, ay wala na, pag-aari ka na ng Diablo. Sa lahat po na nakikinig sa akin ngayon, kung sakali man maiwan po kayo dahil sa katigasan din naman minsan ng ating mga ulo, no? Ayaw natin paniwalaan ng rapture. Kung malilefbehan po kayo sa rapture, maiiwan po kayo, tandaan po ninyo itong aking sasabihin, no? Mark my word, huwag po kayong magpapatatak. Kasi once kayo po ay nagpatatak na, wala na kayong kawala, pag-aari na kayo ng Diablo o ni Satanas. Okay, no? Sabi diyan, sa verse 2 nating binasa kanina, mangyayari sa in the middle of 7 years tribulation. Notice po, kung may tataka ng 666, yung sa kaaway, kung may tatakan daw po ng 666, sa 7 years tribulation, may tatakan din ng mga hinirang ng Diyos. Ito nga po yung 144,000 Jews na mangangaral sa tribulation period.
Okay, yung 144,000 Jews. Sino-sino ang tinatakan? Ito ay buhat sa lahi ng 12 tribo ng Israel. Si Jacob po, ang tawag sa kanya ay Israel, si Jacob, ano? Yung lahat ng inanak niya, no? Yun ay kabuuan ng 12 lipi ng Israel, no? 12,000 sa bawat lipi ng Israel. Kay Huda, kay Ruben, kay Gad, kay Aser, kay Neptali, kay Manases, kay Simeon, kay Levi, kay Isakar, Zebulon, Jose at Benjamin. Lahat ng mga ito ay Hudyo mula sa silangan ng bansang Israel. Okay, doon po. Okay, their identity, sila ay tinatatakan o tinatakan ng apat na anghel na pumipigil sa hangin sa apat na sulok ng daigdig. Okay, no? Pinipigil muna yung hangin. Ibig sabihin niyan ay yung salot na ibubuhos sa daigdig sa tribulation period, pinipigil muna ng apat na anghel hanggat hindi pa natatatakan yung 144,000. Pag natatakan na yon, ay ibubuhos na ng Diyos yung kanyang puot sa daigdig na ito. Okay. Sila ay mga Hudyo mula sa 12 lipi ng Israel. Sa chapter 14, yung nga po, sabi ko sa inyo rito ay, ang chapter 14 po ay paratentical siya kasi ito ay magaganap sa last 7 years of tribulation. Yung pag na-rapture ho tayo, wala na tayo sa daigdig. Sa daigdig naman po magkakaroon ng 7 taong pagdurusa at paghihirap. Bakit doon po ibubuhos ng Diyos yung galit niya, yung kanyang puot, no? Okay, pero mayroon pa rin tsansa na maligtas ang ilang mga tao sa panahong yun kung kung sila po ay magpapapugot ng ulo. Okay. Yung dugo nila ang magiging kabayaran pa rin para sila ay masalba sa kapahamakan. Okay. Ang chapter 14 ng Revelation po na ating binasa, verse 1 hanggang 5, ito po ay senaryo ng 144,000 na Hudyo sa kalangitan. Binasa natin kanina, no? Sino sila? Okay, no? Verse 6 hanggang 13, sabi diyan, sa pagbagsak ng Babylon, dito po ay idinitalye. Okay. Magandang basahin po natin ang 14 verse 6 hanggang 13. Okay, ito pong sabi. Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di magmamaliw na mabuting balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa sa panahon po ito ng 7 years tribulation. Sinabi niya ng malakas, wika at bayan, matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo ang kanyang kadakilaan sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumalang ng langit, lupa, dagat at mga bukal ng tubig. Sumunod ang ikalawang anghel na nagsasabi, bumagsak na ang dating makapangyarihang Babylonia. Binigyan niya ng alak ang lahat ng tao ng kanyang matapang na alak ng kahalayan at pilit na ipinaiinom ito sa kanila. Sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na malakas na nagsasabi, sino mang sumasamba sa halimaw at sa kalarawan nito ay tumatanggap ng tatak ng kanyang kamay sa noo at ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinuhos na walang halo sa saro ng kanyang galit. Pahihirapan sila ng apoy at asupre sa harapan ng kordero at ng banal ng mga
anghel. Okay, no? Yun po, sabi, ibinigay po yung detalyehan, no? Babagsak, yung pagbagsak po ng Babylonia. Okay. Sabi po ng verse 18, sabi niya, lumabas mula, chapter 14 po, verse 18 tayo, no? Lumabas mula sa dambana ang isa pang anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa sapagkat hinog na. Kaya't ikinumpay ng anghel ang kanyang karit, inani na ang mga ubas at inihagis sa pisaan na siyang matinding puot ng Diyos, pinisa sa labas ng bayan ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo, 200 milya ang haba at 5 talampakan ang lalim. Okay, no? Ito po yung tinatawag na pag na-rapture ho tayo, magkakaroon po ng 7 years tribulation nito, yung po ng Diyos, bubuhos na po. So po, magkakaroon po ng Gog and Magog war. Ang sabi, no, yung binasa natin itong huli, no, maraming papatayin, babaha ng dugo. Ang anlalim daw po ay 200 milya ang haba, ano? At sabi yan, ang lalim ay 5 talampakan. Yung dugo, baha ng dugo. Okay, sabihin, marami yung mamamatay talaga dahil sa labanan ng Gog and Magog. Okay, yun po yan. Okay. This is, sabi nito, ito po ay pagbaha ng dugo sa Battle of Armageddon. Okay. This is 3 prophecy. This will happen sa dulo ng 7 years tribulation. Ito raw pong 3 propesya na ito ay mangyayari sa dulo ng 7 taong kapighatian. Revelation chapter 14 verse 1, sabi diyan, yung 144,000 Jews ay nasa langit. Nasa langit na. Ibig sabihin, wala rito sa lupa. Wala sa Israel, no? Wala saan man lugar sa lupa, yung 144,000. Sabi diyan, nasa langit na. Okay, no? These 144,000 Jews ay nasa langit na. May tatak ng pangalan sa noo ng kordero. Meron silang tatak sa noo, no? At pangalan ng Ama. Okay, ang tanong, nasaan ang 12 tribo ng Israel na ito? Ang sagot po ay nasa langit na. Yun po ang sabi. Sabi po ng Revelation chapter 14 verse 2 and 3, ano ang connection nito? Kung ang 12 lipi, kung ang 144,000 na Jew na to ay nasa langit na, ano ang connection nito? Okay. Ang connection po nito ay samantalang kasi ganito po yan, no? Yung Israel po, di ba nireject nila si Kristo? Okay. Ibig sabihin, paano magaganap at mangyayari na doon mismo manggagaling yung 144,000 na Jew, samantalang nireject nila si Kristo. Nagpapatunay po sa ating araling ito na wala po rito sa daigdig, wala sa Israel, wala sa lugar saan man di sa daigdig ang tinutukoy na 144,000 Jews. Yun daw po ay nasa langit na. Kasi nireject po ng mga Israel ang Kristo Jesus. Okay. Sa verse 4 ng ating binasa po ng chapter 14, sila ay sabi diyan, hindi sila nagsinungaling. Sila ay mga Hudyong mula sa 12 lipi ng Israel. Okay, ang ganda po ng ating aralin, no? Pangatlo, sila ay malilinis. Ito po yung kanilang biblical identity. Okay, no? Sabi doon,
Hindi sila nagsinungaling. Pangalawa ay hindi nagsinungaling. Pangalawa, sila ay mula sa lipi ng Israel. Okay, pero hindi sa lupa, hindi sa daigdig, hindi sa Israel, no? Sila ay mula sa lipi ng Israel na nasa langit na, nauna na, nasa langit na, kasama na ni Kristo. At sabi ng ating binasa, sumusunod sila kay Kristo saan man sila pumaroon. Ibig sabihin, nasa langit si Kristo, naroon sila. Okay. Their identity or their biblical identity, sila ay malinis, sila ay lalaking birhen, sumusunod sila sa kordero saan man siya mapunta, sila ay walang kapintasan, sila ay tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Okay. Sino po yung unang handog bilang sakripisyo? Unang handog sa Diyos. Sa Diyos Ama, ha? Ito po ay ang kordero ng Diyos. Di ba si Kristo ay inihandog ng Diyos Ama sa krus ng Kalbaryo, namatay doon, dumalang ang kanyang dugo. Inihandog siya for the salvation of many. Para marami pa ang maligtas, no? Yung dugo ni Kristo siya po ay naging sacrifice. Okay. Kung natatandaan ho natin, ay si Herodes po ay pinapatay niya ang maraming mga bata, no? Nagkaroon po ng massacres of innocent, no? Okay. Pinapatay ho yun ni Herodes. Nung si Kristo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, di ba bumuka ang maraming lupa, nagdilim, at may mga nagbangon na mga patay. Disclaimer lang po, no? Sino yung mga nagbangon sa mga patay? Unang bunga ang sabi. Si Kristo, unang bunga, first fruit, na nabuhay sa mga patay. Ay meron siyang mga kabats na nabuhay kasama. Sino yun? Disclaimer nga po, sabi ko. Hindi kaya ito yung 144,000 na tinutukoy ho na mga bata na innocent na pinatay ho ni Herodes? Ibibitin ko muna ho natin ito, no? Mamaya dadaanan po natin kasi yan. Kasi may mga proof ho na maaaring ito ho yung mga batang kabats ni Kristo. Nung si Kristo yung nabuhay sa mga patay, nabuhay din ang mga ito. Na ngayon ay nasa langit na, sabi, saan man pumunta si Kristo ay sumusunod sila. Tanong, sino-sino sila? Verse 4. Sila po yung first fruits na nabuhay sa mga patay. First fruit, ang Greek word po niyan ay aparche or aparche. A-P-A-R-C-H-C. Aparche or aparche. A beginning of sacrifice. Plural po. Maramihan. Hindi siya singular, no? Marami. Nung mabuhay si Kristo sa mga patay, unang nabuhay sa mga patay, meron siyang kabats na nabuhay din sa mga patay. Okay. Sabi ko nga sa inyo kanina, maaari ito yung mga batang pinagpapatay ni Herodes. Kasi sa Wikipedia dictionary, kahit i-google po ninyo, makikita po ninyo yung eksaktong mga innocent sacrifice na pinatay ni Herodes ay eksakto po 144,000 na mga bata. Ito pong mga batang ito ay hindi sila nagsinungaling. Birhen. Hindi nag-asawa. Okay? Sila ay sumusunod sa kordero. Kaya, malabo ho yung 12 lipi ng Israel kung nasa lupa. Sila ay walang kapintasan. Sila ay tinubos mula sa buong sangkatauhan. Okay, mga batang masakin, hindi kaya po ito? Disclaimer lang po, hindi ko po sinasabing tama ho ako. Ayon lang po ito sa aking pangunawa. Sabi diyan, maaaring ito ay
mga batang minasaker o sinacrifice sa panahon ni Jesucristo. Kasi 12,000 times 12 is equal 144,000. Okay, no? Sa Wikipedia, kahit i-research po ninyo, yung mga sinakripisyo, pinatay ho ni Herodes ay eksakto po na 144,000 Jew. So mga bata yan, of course, wala yung pagsisinungaling. Hindi nakatikim ng babae ho yan. No, hindi yan naging mahalay. Malilinis ho yan. Okay, no? Walang kapintasan. Kaya kung manggagaling ho sa tribu ng Israel na nasa lupa, paano tayo makasisigurado na sila ay birhen o walang kasalanan o walang kapintasan o hindi nagsinungaling? Kaya para hong lumilinaw na maaari nga po ito yung mga batang minasakir sa panahon ni Herodes na pinagpapatay. Kasi sa Wikipedia nga ho, sabi ko sa inyo, ay 144,000 na mga batang eksakto. No? Eksakto ho, sabi ho, i-research po ninyo. Ano ho? Okay. Sabi ko nga sa inyo, first fruit, Greek word, aparki o aparchi, a beginning of sacrifice, plural. Unang sacrifice, sino? Sabi po ng 1 Corinthians 15:20, si Kristo tinawag na first fruit, unang bunga sa mga patay na nabuhay. Okay, kaya nga, sino mang sumampalataya kay Kristo, siya yung magiging panganay natin. At tayo rin naman ay bubuhayin matapos ang kamatayan. Okay, Revelation chapter 14, verse 4, 144,000 na kabats po ni Kristo ay first fruit din ang tawag po roon. Dating namatay, muling binuhay kasama ni Kristo. At naganap ito noong 33 AD. Sa Matthew chapter 2, verse 13 hanggang 18. Yun po ang sabi. Okay, again, ulitin ko po, no, disclaimer po. Hindi kaya nga ho ito yung 144,000 Jews na mga batang pinatay sa panahon ni Herodes dahil sabi po ng Wikipedia ay eksaktong 144,000 Jew ang pinatay ni Herodes. Okay, sa Jeremiah ay nakasulat po sa Jeremiah 16, the prophecy para sa mga bata na pinatay ay babalik. Babalik sila mula sa lupain ng kaaway, sabi ng Diyos. Babalik sila. Kung babalik sila sa lupain, sa daigdig, ang tinutukoy, saan sila galing? Hindi ba? Ay ang sabi, kasama sila ni Kristo sa langit at sumusunod sila kay Kristo saan man sila pumaroon. Ibig sabihin, mula sa langit, itong mga innocent sacrifice ay babalik sa lupa. Sabi ho ng Jeremiah ho yan, prophecy ho yan, no? Sabi ng Diyos, huwag na kayong umiyak. Huwag na kayo lumuha. Gagantimpalaan ang inyong ginawa. Okay. Sabi ng Diyos, babalik daw yung mga bata na pinatay. Babalik sa lupa. Kaya anong dahilan? Bakit babalik? Maaari nga ito yung mga ngaral sa 7 years tribulation na mga Hudyo na 144,000 Jews. Okay, no? Ulitin ko po, no? Hindi po ako may sabi niyan. Ayon po sa Wikipedia, massacre of innocent ay eksaktong 144,000 sa panahon po ni Herodes. Sa Ezekiel 37 verse 1 hanggang 9, the prophecy of dry bones. This, the whole Israel, 12 tribes of Israel. Sabi ho ng Diyos, no, kay Ezekiel, sabi, mangaral ka sa mga kalansay na yan at magkakaroon sila ng laman, mabubuhay sila. Hindi ba ang Israel nakatayo na ngayon? Isa na silang bansa, namumulaklak na, sabi no, pag nakita nyo yung fig tree, yung olive tree, namumulaklak na, nagdadahon na. Ito na ang malapit na pagbabalik ni Kristo. Ay namumunga na yung fig tree. Ano ibig sabihin ng namumunga na?
Isa na silang bansa, matatag na. Okay? Sila po ay nandyan na. Namumunga na. Okay. Ibig sabihin, nabuhay na yung dating patay, yung bansang Israel, na dating walang bansang mga taga-Israel, ay binigyan ng bansa, ng estado, nabuhay na. Yun po yung explanation niya, no? Yung patay na Israel ay binigyan ng buhay. Okay. Yun po yan. So, sabi diyan, sila raw po yung 12 tribes of Israel. Ezekiel 37 verse 1 to 9. So, 144,000, what is their purpose? Again, sila po ang mangangaral sa tribulation period for the salvation ng tribulation saint. No, may mangangaral pa ho. May tsansa pa rin pong maligtas. Yung mga na-left behind, yung mga naiwan sa rapture ho. Kaya nga lang po, napakahirap po. Could you imagine, brother, sister? Mas gugustuhin mo ba yung post-trib? Kasi yung post-trib po ang tayo nila, magaganap po ang rapture in the middle of the 7 years tribulation. Eh sabi mo ng Biblia, hindi tayo itinakda sa galit sa puot ng Diyos. Hindi tayo paroon. Kaya nga may rapture eh. No? Kaya nga sabi ni Pablo, aagawin tayo. Ikokot up tayo. No? Kukunin tayo para hindi natin maranasan ang puot ng Diyos. Kaya bago maganap ang 7 years tribulation, wala na ho tayo rito. Kaya, wala naman hong problema kung post-trib ka. Ligtas ka rin naman dun eh. Kaya lang nga pugot ulo. May chance, no? Ibig sabihin, 50-50 yung salvation mo doon. Kasi magtatalo sa isip mo, magpapabukod ba ako ng ulo? O hindi? Pag nagpabukod ako ng loob, patay yung aking physical, ligtas naman yung kaluluwa. No? Kung hindi ako magpabukod ng ulo, i-deny ko si Kristo, ligtas ako, malaya ako makakagalaw sa daigdig at makakain kong gusto kong kainin, mabibili kong gusto kong bilhin. Malaya ako. Pero pagtapos nyon, ano na? Kaya napakahirap po ang kaligtasan sa panahon ng 7 years tribulation. Pugot ulo, pagdanak ng iyong dugo. Okay? Kaya mag-isip po tayong mabuti ano ho. Salamat po.